Yes, good morning. Good morning po sa ating lahat. Maayong buntag sa inyong tanan, kapish lover. Ngayon po ay share natin ang video ito. Tayo po ay mag-general cleaning ng ating concrete pan. Isang buwan na kasi itong wala tayong palitan. Kailangan na nakalagay dito yung ating bagong mga railings mula sa Goose Clarky Lobster. At siyempre, sinaluan na rin natin ng mga fry ng mollies. Kailangan natin na ilagyan natin kapish lover para iwas na rin sa pagbahay ng kiti-kiti. Okay? Yan kasi maging bunga ng pagdami ng lamok kung hindi po natin lagyan ng alagang isda, yung ating mga krillings. Sige po, samahan niyo ako na okay. Sinisimulan na natin tanggalin yung loob kapish lover, yung laman nito. Halo-halo talaga to. Tingnan nyo kapish lover. Meron cherry sherm. Ilap. Mayroong mollies. Mayroon tayong ayan. Tingnan natin kung may nahuli tayong railings. Meron. Ayan. Tapos dito natin nilalagay muna. Okay. 1 month na kasi ito, kaya ganito yung tsura ng tubig. Pero alam ko na condition pa rin to. Dahil talagang ayan. Mahirap po tumatakbo yung lobster. Ayan, kapish lover. Ay yung ating red cherry shrimp na talaga nagsisimula na namang dumami. Okay? Ito yung ating pakawalang railings. Kaya magpahuli. Yeah. Dito tayo. Yeah. Sangyasa lang. Yan. Ito rin yung pinapakain ko sa kanila, kapish lover. Repolyo o dili kaya carrots, yung ating pinapakain ng vegetable. So ayan, nakikita nyo kapish lover, mga butas-butas. Patunayan hindi po butas-butas yan na pinakain natin. Yun po ay talaga na kinakain ng ating krillings or lalo na yung ating red cherry shrimp. Yun po yung pinakapagkain nila. Ayan po sila na narubis natin yan. Namumula sa gilid. Ayan po. Yay! Okay. Ito na po yung ating na-harvest sa kapish lover. Anong oras na ba? Mag-alas 2 na. Mula kanina tayo linis ng ating concrete pan. Ito po yung ating na-harvest. Okay. Hindi po pantay at marami pong maliit. Meron po yung more than 1 inch na. At meron naman yung 1 inch pa lang. Ayan po. So kailangan natin ngayon i-separate na. Alisin natin yung pinakamaliit. Sa maliit siya ilalagay. Yung malaki sa malaki pagsamasamahin para maiwas bansot, no? Maiwas bansot ka kapish lover. Yun ang gagawin natin ngayon kasi samantalahin na natin na nalinisan natin. Yan. Mayroon pa rin na mga puti. Yan. Ayan po yung ating krillings na na-harvest natin sa concrete pan. Ito po yung concrete pan natin. Nasa loob po ito ng bahay. Kapish lover. Ayan, tapat ng bintana. So ito yun. Yun po yung ating concrete pan. Ayan. So malalim talaga kapish lover. Kaya hindi pa tayo tapos sa actually tatanggalin pa natin itong tubig. So madali na lang yan, mamakyumin ko na lang yan para hindi rin natin maubusin yung tubig pag release.
So mag-iwan tayo ng 20% kahit papaano para iwas sa water shock sa ating mga alaga. Okay? Ayan, balik tayo sa ating krillings. Hindi ko alam kung ilan to. Okay. Ayan, kapis lover, pwede na natin to business. Ay ka nga, pwede na natin itong i-out kasi marami na akong naitabi na magiging breeder ko pagpasok ng bagong taon. So ito, pang-out ko na to. Okay, hanggang dito na po yung ating video. Sa mga baguhan po na napadaan sa aking YouTube channel, ako po ay makikiusap. Pasuyo po, isubscribe nyo po yung aking channel at paki-like na rin. Siyempre po, hindi natin makakalimutan at pasalamatan ang lahat po ng followers, lahat din po, lalo na yung ating mga viewers. Thank you so much po. God bless po.